So magpagas lang tayo saglit. Kasi 1 bar na lang yung ating ang ating Vespa. Okay. Alright, alright. Pasensya na sa sandaling commercial. Buusan tayo ng gas eh. Tagal kasi tayo hindi nakapag-rides. So bear with me kasi this is my first time din motovlogging. And I'm very excited for this moment. So ayun, bali yun na naman, we're testing out the DJI Osmo Action 4. So bali kaka-acquire ko lang to. It's my first action cam. Kailan lang, actually kaka-acquire ko lang din ang aking first motor, first ever motor. So hirap pala magsalita kapag naka helmet. Medyo ipit kasi yung cheeks ko eh. Kaya medyo mahirap magsalita. So ayun, actually maraming reviews sa YouTube na ako pinanood bago talaga ako bumili ng action cam, kasi may mga other consideration din ako na other brands like the Insta360, Ace Pro, the GoPro of course. And lalo ngayon kakalabas lang nung GoPro, yung bagong GoPro. I think that's the GoPro 13 if I'm not mistaken. Kakalabas lang din niya. At the end, nauwi pa rin talaga ako sa Action 4 kasi parang ganda ng kanyang yung ganda ng mga reviews, ang ganda ng mga features niya, tsaka very pang professional talaga yung datingan din ng DJI. Lalo na DJI, yung kanilang mga products, diba, na ino-offer. Lalo na mas kilala sila sa mga drones. So ayun, so ano ba nagustuhan ko dito sa DJI? Una is the sensor. Yun nga, mas malaki yung kanyang sensor according to the specs, no, on paper talaga. Which is talaga kapag kasi mas maganda talaga ang dynamic range. So pag sinabi ng dynamic range, mas kita mo yung details ng mga highlights, mas kita mo yung details ng mga dark areas, yung mga shadows, ganun. So parang kumbaga hindi siya wash out. And then ayun, tapos yung may dilag siya, so pwede ka mag-shoot ng raw videos. Meron ka kasing freedom to edit eh. Wait lang, ayusin ko lang tong aking side mirror, tabing. Hindi ko makita yung mga dumadaan eh. Buti nga ngayon medyo maaraw na eh, no? I think 4 days na umuulan dahil sa bagyong Enteng. So ngayon lang talaga ulit nakapag-rides. So nakakamiss mag-rides. So nakakawala ng stress kasi work from home lang ako eh. So going back sa discussion natin about this DJI Osmo. So ayun nga, meron siyang dilag. So mas makakapag-edit ka ng mas maayos. So let's see, since first time ko naman to, tingnan natin kung paano natin siya kukulayan, kung paano natin i-color correct yung mga footage natin. Ayun, so pagdating naman sa video editing, may background naman tayo doon kasi I'm also a video editor, at the same time a graphic designer. So yun po yung aking trabaho. A quick background lang about me. So ayun, so let's see kung paano natin kukulayan, paano natin papagandahin itong quick review natin
about DJI Osmo Action 4. So ayun, ano pa ba ang nagustuhan ko dito? Syempre yung ano niya, stabilization. So ito, bali ang nakaset sa akin ngayon is ayun, yung Rocksteady. Let's see kung kung good siya. Kino-consider ko rin kasi lalo kapag ganitong motovlogging. Parang mas maganda kasi na hindi siya masyadong stabilize, para at least yung action no action nung pagra-rides natin, baga ramdam din natin yung bumps. So especially lalo na sa mga nanonood, kumbaga immerse din kayo dun sa sa footage natin, sa video natin, sa POV natin. So pero for now, for this review, kasi first time naman natin itong i-review, naka Rocksteady muna ako. Tapos ayun, maganda rin kasi meron siyang manual settings. So meron siyang tinatawag na pro settings. So pwede ka pwede mo manually set yung kung ano yung preferred mo na settings for your video. So for now, bali ang setting ko dito kasi is ewan ko lang familiar sa inyo yung shutter speed, ay mga ISO. So hindi na tayo masyadong in-depth explanation pagdating sa mga ganyan. So ayun, pwede mo kasi siya i-control para mas maging professional, at the same time control mo yung exposure ng ilaw, lalo na kung nasa maliwanag ka, kung sa gabi ka mag-shoot, ganyan. So ayun, actually ano lang to, quick review lang. Hindi naman tayo masyadong more on details about the specs and everything, kasi marami naman tayo mapapanood sa YouTube niyan ng mga specs. Actually, ang purpose ng video na ito is matest lang natin talaga tong DJI Osmo. At ako din kasi first time ko rin siya gamitin, so I want to know if gaano siya kaganda, gaano siya ka-exciting gamitin, di ba? Gumamit din pala ako ng ND filter. So ano bang purpose ng ND filter? Ayun, para malesen yung mga yung pagkaliwanag, lalo na kasi nasa low setting lang tayo ng ating camera, ng ating action cam. So para mabawasan yung sobrang exposure, so we really have to use the ND filter. At the same time, it gives the motion blur effect nung footage natin. So kung mapapansin nyo, lalo kung mabilis yung takbo natin, nagbo-blurred yung paligid. Bali, ang gamit kong motor is ito, Vespa. So kakakuha ko lang to last July. So medyo matagal-tagal din na naghintay, mga I think 3 months. I think very common naman na yun for those who are planning or want to buy a Vespa scooter. Talagang medyo matagal lang talaga ang waiting time, lalo kapag hindi available yung color or yung specific na motor na gusto natin, di ba? Pero syempre ang pagkuha ng Vespa is dapat di ka nagmamadali. You are willing to wait talaga. And ano naman very sobrang worth naman yung pag-wait talaga ng Vespa. Solid. Ayun. So this is the Vespa S125. Dito ko rin siya nakuha. Mamaya siguro baka hindi na natin madaanan pala yung Vespa shop. Siguro next time, sa mga next vlog natin, madaanan natin yung store ng Vespa San Jose del Monte. At ayun, ano pa ba? So
So the Vespa. So yun, maganda tong Vespa. At siguro dito sa area namin, since bihira lang talaga na may mga Vespa owner talaga makakasalubong ka sa daan. Sobrang bihira. And sa more than a month ko na momotor na, since nakuha ko to, meron akong dalawang nakakasalubong. And sobrang nakakatuwa kasi talagang maganda talaga yung community. Very approachable ang community ng Vespa. Nung nadaanan ko sila, talagang bumubusina sila, tumutungo, ganun. Nakakasalubong mo sila, very friendly. And talaga parang lalo mong pag binusina, feel mo talaga yung Vespa mo eh. Kumbaga you're proud of what you have. You're proud as a Vespa owner. So bali nakaka 500 or 600 kilometers na ako dito. Nakapag na ako eh, nakapag first PMS na ako sa dito sa motor na to eh. I think 2 weeks ago. Ayan. Alright. So yun guys, kung meron kayong may mga questions kayo or may mga other suggestions kayo pagdating sa setup ng DJI Osmo Action 4, and of course don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell para sa mga susunod natin ng mga video, kasama ko pa rin kayo na manunood. And hanggang sa future, hopefully that maging successful yung ating pagmumotovlogging. And of course, for those na nagmumotor din, always pray bago tayo magbiyahe. Napakahalaga po ng prayer. Hindi naman po yan kawalan sa atin, kundi it gain our soul and spirit every time na we pray. So wag po natin sanang panghinayangan na sa bawat oras, sa bawat panahon, sa bawat mga gagawin natin ay samahan natin ng panalangin. Dahil sobrang mahalaga po talaga ang pag-pray. Yun, mayroong humps. Siguro next time biyahe tayo sa mga medyo malayo-layo, pagkasama na natin yung mga other tropa natin, makabiyahe tayo. Daming hams dito. Bira. Ayun. So guys, sobrang appreciate ko na makapag-subscribe kayo sa channel ko. At follow nyo yung mga next nating mga video. And always stay safe. Ano na rin sa pagbibiyahe, sa pagmumotor. Lagi mag-iingat, hindi po kailangan magmadali dahil ang importante lagi is makarating tayo sa ating pupuntahan, sa ating karoroonan, destination natin. Yung pinaka-importante kasi baka mamaya wag naman sana, diba? Baka ibang destination ay mapuntahan natin pag tayo ay very reckless or nagmamadali tayo. That's mas malapit kasi sa mga hindi naasang mga disgrasya, especially lalo na sa mga tayong lang naman, hindi naman tayo mga racer, diba? We don't hindi tayo nakikipag-compete
sa ating sa daanan. Wala naman tayo sa racetrack, so hindi natin kailangan magmadali. So yun lang guys. Salamat for the time na panonood. Really appreciate yung pag-subscribe ninyo, and for if may comment kayo, let me know lang this channel. So yun lang, ingat and God bless. God bless.